UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Bagyong Lawin lalo pang lumakas at posibleng maging super typhoon bago maglandfall bukas o mamayang gabi. Signal number 4, tinaas na sa Cagayan at Isabela. Biyahe ng ilang eroplano at pasok sa mga paralan ngayong araw kinansila na dahil sa Bagyong Lawin. Mahigit 500 pasahero stranded na rin sa mga pantalan. Pangulong Rodrigo Duterte dumating na sa China para sa 4 na araw na state visit. Pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at China kasama sa agenda ng kanilang pulong. Ngunit hindi ang maritime dispute sa West Philippine Sea. Kredibilidad ng ilang tumestigo sa pagdinig sa bilibid drug trade, kwinestyon ng ilang mambabatas matapos madiskubre ang nakabinbing clemency request ng 5 sa 12 high-profile inmates. MMDA Black Wolves nais makuha ikalawang sunod na panalo kontra Senate Defenders sa elimination round ng UNTV Cup Season 5 ngayong linggo. At sa ating serbisyong kasangbahay, teenager na mayroong very rare benign tumor, matagumpay na naoperahan sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na naaksidente sa Bulacan. Laking pasasalamat ng mga kaanak ng biktima dahil hindi ito pinabayaan ng UNTV News and Rescue matapos na tanggihan ng mga ospital na pinagdalhan sa kanya. Narito ang report ni Nestor Torres. Naabutan pa ng UNTV News and Rescue Team na nakadagan pa sa isang lalaki ang kanyang motorsiklo matapos maaksidente sa Barangay Kamalig, May Kawayan, Bulacan, pasado alas 9 kagabi. Kinilala ang biktima na si Henry Gatil, 25 anyos, ng Barangay Dayap, May Kawayan. Nagtamo ito ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid, dinala na ito sa pagamutan. Ngunit 3 ospital ang tumanggi sa pasyente dahil sa kawalan ng CT scan. Pagsapit sa May Kawayan Doctors Hospital, dito na inasikaso ang iba pang pangangailangang medikal ni Henry. Lubos naman na nagpapasalamat ang kaanak ng biktima sa tulong ng UNTV News and Rescue Team. Buti lang po, hindi iniwan yung pisa ko nung nadisgrasya. Na-rescue siya. Hindi iniwan ng UNTV yung pisa ko. Kahit lang hospital na yung tumanggi, hindi pa rin iniwan yung pisang ko. Kaya napapasalamat po ako na okay na yung pisang ko. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Ipinahayag ng Pag-asa na posibleng maging super typhoon ang Bagyong Lawin bago ito tumama sa lugar ng Cagayan. Alamin natin ang latest sa Bagyong Lawin mula kay Rosalie Cos na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rosalie? Magandang tanghali, Flor. Lalo pang ang lumakas itong Bagyong Lawin at kakaunti na lamang ay magiging super typhoon na ito batay sa pinakahuling ulat ng Pag-asa.
Kaninang alas 11 ng umaga ay namataan ito sa layong 385 kilometers sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas ng hangin na 220 kilometers per hour at pagbugso na aabot na sa 305 kilometers per hour. Ang isang super typhoon category ay may lakas na hangin na 221 kilometers per hour. Kaya malaki talaga ang posibilidad na maging super typhoon itong si Bagyong Lawin. Kumukilos ito pa west-northwest sa bilis na 26 kilometers per hour. Ang Tropical Cyclone Warning Signal number 4 ay nakataas na sa Southern Cagayan at Isabela. Signal number 3 naman sa iba pang bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Quirino at Northern Aurora. Sa loob ng 12 hanggang 18 oras ay makararanas na ng matinding sungit ng panahon ang mga residente sa mga lugar na ito. Posible ang malawakang pagkasira ng mga istruktura, kabilang na ang electrical power at communication services. Samantalang signal number 2 naman sa Calayan Group of Islands, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, ibang bahagi ng Aurora at Tarlac. Malaki ang posibilidad ng storm surge na may taas na 5 metro sa coastal areas ng Cagayan, Calayan Group of Islands, Isabela, Northern Aurora at Ilocos Norte. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa Batanes Group of Islands, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Northern Quezon, kabilang na ang Polillo Islands, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Inaasahang alas 11 ng gabi mamaya o bukas ng alas 2 ng madaling araw, tatama ang mata ng bagyo sa Cagayan, Isabela area at tatawid sa Apayao at Ilocos Norte. Inaasahang maapektuhan ng malaking bahagi ng Northern Luzon dahil sa lawak ng diametro nito na 700 kilometro. Ayon nga sa Pag-asa ay magiging mapaminsala itong Bagyong Lawin kaya ngayon pa lang ay pinapayuhan na ang lahat ng mga residente sa mga lugar na lubang maapektuhan itong bagyo na lumikas na sa ligtas na lugar. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos. Nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa na inaasahang tatama ng Bagyong Lawin. All levels ang suspensyon ngayong araw sa lalawigan ng Ilocos Norte, Cagayan, Benguet at Isabela Province, maliban na sa bayan ng Santiago at Ilagan Isabela na hanggang sa October 21 na ang class suspension. Wala na rin pasok ngayong araw hanggang sa October 21 sa Apayao Province at sa Likuan, Baay sa Abra. Ilang biyahe na rin ng eroplano ang kinansela kaugnay ng Bagyong Lawin. Mula sa Pasay City, may report si Joan Nano live. Joan. Yes, Flor, as of 9 o'clock a.m., 4 na domestic flights na nga ang sinuspinde ng Ninoy Aquino International Airport dahil sa babala ng Bagyong Lawin. Kabilang nga sa mga kinansela ay 2 biyahe ng Cebu Pacific Flight 504 to 505 patungong Manila to Tuguegarao at Tuguegarao to Manila. At 2 biyahe rin mula sa Philippine Airlines Flight 2014 to 2015 na may kaparehong destinasyon. Sa pagtayanga ng NIA, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga biyaheng makakansila lalo't patuloy nga na lumalakas ang bagyo na inaasahang mananalasa sa bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, Flor, suspended din ngayong araw ang operasyon ng Pasig River Ferry System matapos nga na itinaas ng Pag-asa ang signal number 1 sa Metro Manila. Batay ito sa nilabas na advisory kanina ng Metro Manila Development Authority. Sa ngayon ay wala pang abiso ang MMDA kung kailan babalik sa normal na operasyon ang Pasig River Ferry System. Flor? Joan, para doon sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila, yung nabanggit mo kanina, pakiulit nga, suspendido yung ferry boat ba yun? Yes, Flor, suspendido ngayong araw itong operasyon ng Pasig River Ferry System. Ito nga ay matapos na itinaas ng Pag-asa ang signal number 1 sa Metro Manila. Ito nga yung kanilang inilabas na abiso kanina sa kanilang Twitter account. Flor? Okay, maraming salamat sa Joan Nano, nagulat mula sa Pasay City. Samantala, kaugnay pa rin ng Bagyong Lawin, umaabot na sa mahigit 500 pasahero ang stranded na sa ilang pantalan sa bansa. Mula sa Philippine Coast Guard, may report naman si Aiko Miguel live. Yes, Aiko.
Yes, Flor, magandang tanghali. Naka-heightened alert ngayon ang Philippine Coast Guard bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Lawin sa bansa. 533 na ang stranded sa Coast Guard, Bicol District, partikular na sa Tabaco Port, Virac Port at Bulan Port. May 30 namang pasahero ang stranded sa Coast Guard District Northeastern Luzon sa Apari Port at San Vicente Port. Mahigpit na pinatutupad ngayon ng Philippine Coast Guard ang pagbabawal sa pagpalaot ng lahat ng mga sasakyang pandagat sa buong bansa, lalo na sa Northern Luzon. Ayon kay PCG spokesperson Commander Armand Balillo, pinayuhan na rin ang mga LGU, may-ari ng beach resorts at mga residente sa coastal areas ng Pagudpod at San Fernando, La Union na hindi muna maaaring magsagawa ng recreational activities. May mga rolling cargoes, vessels at motor bangkas na rin ang stranded sa mga port areas sa bansa. Bagaman storm signal number 1 lang ang inaasahan sa Metro Manila, ay pinagbawalan na rin na pumalaot maging ang mga motor bangkas bilang bahagi ng preventive measures sa posibleng magiging dulot ng bagyong Lawin. Pinapayuhan ng publiko na makipagtulungan at sundin ang advisories ng mga LGU upang maiwasan ang anumang insidenteng maaaring maidulot nga ng bagyong Lawin sa bansa. Maaaring tumawag naman sa hotline ng PCG na 0917-PCG-DOTC upang iparating ang mga ulat sa pananalasa ng bagyong Lawin. Nakahanda na rin umano ang PCG sa mga posibleng maaaring mangyari gaya ng storm surge sa mga coastal areas dahil sa inaasahang paglandfall ng bagyong Lawin, lalo na sa bahagi ng Northern Luzon. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. At yan ang report ni Aiko Miguel mula sa Philippine Coast Guard. Kaugnay pa rin ng bagyong Lawin, nakadeploy na ang response team ng Philippine Coast Guard sa siyam na pantalan ng Masbate. Mula sa Masbate, may report si Jerry Galicia live. Go ahead, Jerry. Yes, while puspusa na ang paghahanda ng Philippine Coast Guard Masbate sa inaasang magiging epekto ng panalas na bagyong Lawin sa probinsya. Bagamat wala pa nakataas na storm warning signal, deploy na ng response team ang Coast Guard sa siyam na pangunahing pantalan sa lalawigan. Tatanggap ang mga ito ng distress call sakali magkakaroon ng sakuna sa karagatan. Nasa jurisdiction din ng mga nakatalagang kawani ng Coast Guard na magsuspindi ng biyahe ng mga motorist kapag malakas ang hangin at alon sa karagatan. Ayon sa Philippine Coast Guard, walang pinahisulutang makabiyahe sa pantalan sa Purias at Sicaw Island. Maging ang mga maliit na bangkang pangisda ay napisuhan ng huwag na maglayag upang makaiwas sa disgrasya sa karagatan. Batay sa clearing outpost ng PCG, 31 motorized bangka na ang hindi pinahisulutang makabiyahe ng Coast Guard sa pantalan sa islas ng Purias at isla ng Sicaw. Yan muna ang latest live mula sa Masbate. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Jerry Galicia, mula dyan sa Masbate. Samantala, maging ang mga residente sa Rodriguez Rizal ay naghahanda na rin dahil sa posibleng ulan na dala ng bagyong Lawin na maaaring maging dahilan ng pag-apaw ng ilog na malapit sa kanilang lugar. May report si Jenica Cruz. Nangangamba ang mga residente ng Rodriguez Rizal na lubhang maapektuhan din sila ng pananalasa ng bagyong Lawin dahil sa lawak ng sakop at posibleng paglakas pa nito. Tinatayang nasa 100 pamilya sa Barangay San Isidro sa bayan ng Rodriguez ang maaaring maapektuhan ng posibleng pag-apaw ng ilog kapag bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman ngayon pa lamang ay naghahanda na ang mga ito. Naka-ready na kami. Pag tag-ulan na, wala na. Pag level 3, level 4 na, yung nag-ikot-ikot dito, wala na, pina-ready na yung mga tao para maka-evacuate. Ayun, nag-signal na dito mga volunteer brigade o tanod. Wala, naka-ready na kami. Unahan namin yung mga bata pag-evacuate. Kaya, ang ginawa na lang din namin, meron kaming QRT, yung Quick Response Team ng barangay. Kasi naniniwala kami na yung mas maagap na pagtugon, pagkanahan doon, yung early warning, para mailigas na yung mga tao doon sa school. Naka-alerto na rin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan upang maasistihan ang mga residente. Nakahanda na ang mga evacuation centers at nagpreposition na ng relief goods sa munisipyo. Yung pang flood namin na equipment, nakabasta naman lahat. Every time naman kasi mayroon kaming mga monitoring pagdating sa bagyo o pagbabaha. Binibigyan rin namin ng information ng mga barangay captains para sabihan yung community. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. At
At naglaan na ng mahigit 1.2 billion pesos na standby fund ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa maaring idulot na pinsala ng Bagyong Lawin. At mula sa Campo Aguinaldo, may report si Brian De Paz live. Go ahead, Brian. Waila, katatapos nga lang ng meeting ngayong araw ng core group ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay sa paparating na Bagyong Lawin. Pinangunahan ng pagpupulong ni Executive Director, Undersecretary at OCD Administrator Ricardo Halad. Pinalakay kanina sa pagpupulong ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay ang accumulated rainfall forecast sa Bagyong Lawin. Tinataasan na rin ng pamahalaan ang local government units sa pamamagitan ng kanilang operation list of protocols sa pag-ban o ban notice sa lahat ng mga tourist activities gaya ng mountaineering, diving, swimming at iba pa sa mga lugar na apektado ng bagyo, partikular sa Northern Luzon. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda na ang mga food at non-food items sa LGU na maapektuhan ng bagyo. Naglaan ang DSWD ng mahigit 1.2 billion pesos para sa stockpile at standby funds. Naka-preposition na rin ang clearing operation equipment ng lokal na pamahalaan para sa magiging epekto ng bagyo. Nagkaroon ng testing communication ng regional at local disaster risk reduction and management councils, katuwang ang AFP, upang matiyak ang kanilang komunikasyon oras na manalasa ang Typhoon Lawin. May 562 na national level quick response team ang pamahalaan. Nagpapaalaala ang Operation Center ng NDRRMC sa publiko na maging handa at patuloy na mag-monitor sa updates ng panahon sa pamamagitan ng radyo, TV at social media. Sa ngayon nga ay nagsisimula na ang press briefing dito sa NDRRMC. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Brian De Paz, mula sa Campo Aguinaldo. Susunod, Korte Suprema ipinagpaliban ang paglalabas ng desisyon sa Marcos burial case. Status quo anti-order pinalawig. At House Committee reports sa investigasyon sa bilibid drug trade na isapinal na, ngunit kredibilidad ng ilang testigo, kwestiyon ng ilang mambabatas dahil sa nakapending na clemency request ng 5 high-profile inmates. Dumating na sa Beijing, China ang delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa 4 na araw na state visit. Makikipagpulong si Pangulong Duterte sa Pangulo ng China na inaasahang magpapalakas sa relasyong panlabas ng dalawang bansa. Narito ang report ni John Suriao. Pasado alas 8 ng gabi nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Beijing, China. Sinalubong ito ng 100-member delegation sa pangunguna ni Chinese Foreign Minister Wang Yi. Una sa agenda ng Pangulo sa 4 na araw na state visit ang pagbisita sa Filipino community doon na isasagawa mamayang hapon sa Grand Hyatt Beijing Hotel. Sa araw naman ng Huwebes, nakatakdang makipagkita ang Pangulo kay Chinese President Xi Jinping kung saan inaasahang tatalakayin ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at China. Ngunit sa interview sa kanya ng media kagabi, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi bahagi ng pag-uusapan nila ng kanyang Chinese counterpart ang issue ng agawan ng teritoryo. No, that is not in the topic. It's on the agenda. It might crop up, but it's going to be a soft landing for everybody. It's going to be a friend-free zone. No impositions. Ayon naman sa ilang Chinese sources na malapit sa liderato ng China, may posibilidad na bigyan ng Chinese government ng pagkakataon ng mga Pilipino na makapangisda sa pinag-aagawang teritoryo, ngunit sa ilalim ng ilang kondisyon. Inaasahang mapag-uusapan ito sa pagkikita ng dalawang leader. Umaasa naman ang Pangulo na magiging positibo ang resulta ng kanyang pagbisita sa China. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang ilang US citizen na naninirahan sa Pilipinas dahil sa lumalalang relasyon nito sa United States of America. Narito ang report ni Bernard Dadis. Nangangamba na ang ilang American citizen na naninirahan sa Pilipinas sa posibleng kahinatnan ng ugnayan ng Estados Unidos at Pilipinas.
Ito'y matapos ang mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa planong pagbabago sa kanyang foreign policy at pagpapalis ng puwersang militar ng US sa Mindanao. Gayon din ang mabibigat na pananalita nito laban sa US, European Union at United Nations dahil sa pagbatikos ng mga ito sa kampanya ng Duterte administration kontra illegal na droga. The US does contribute quite a bit to the economy here. So if that were ever to happen where the US just totally pulled out, the country would have a real problem economically. Ikinababahala rin ng mga Amerikano ang partikular na ang mga naninirahan sa Subic, Zambales ang posibilidad na mapilitan silang umalis sa Pilipinas kung tuluyan ng mapuputol ang relasyon ng dalawang bansa. I love the Philippine people. I consider myself a light-skinned Filipino. I'm home. Ngunit ayon naman sa ilang negosyanteng Amerikano, walang masama kung palawakin man ng Pilipinas ang ugnayan nito sa ibang bansa pagdating sa kalakalan. They don't have to be beholden to the United States. History has told us that the United States has had some problems over here also. Ilang ulit nang tiniyak ni Pangulong Duterte at ng US government na mananatili ang magandang samahan sa pagitan ng dalawang bansa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinalawig pa ng Supreme Court ang status quo anti-order na pumipigil sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. May report si Roderick Mendoza. Wala pang desisyon sa ngayon ang Supreme Court sa mga kaso kaugnay ng paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa halip ay pinalawig pa ng Korte ang inilabas nilang status quo anti-order hanggang sa susunod na anbang session sa November 8. Ito na ang ikalawang ulit na pagpapalawig sa kautusang pumipigil sa libing ni Marcos. The court has extended the status quo anti-order first issued on August 23 and first extended on September 7, 2016 to November 8, 2016. Ayon sa pamilyang Marcos, wala silang magagawa kundi maghintay sa ilalabas na desisyon ng Korte Suprema. Mas makabubuti pa nila para sa kanila kung magtatagal ang deliberasyon sa kaso. Ako ay nakakatiyak na habang tumatagal ang pag-aaral tungkol dyan sa issue na ito ay talagang makikita na ang totoong karapatan ng isang Pangulo, ng isang sundalo na ilibing sa libingan ng mga bayani ay talagang magiging maliwanag. 7 petisyon na ang nakabinbin ngayon sa Korte Suprema laban sa Marcos burial. Katwiran ng mga petitioner, hindi nararapat bigyan ng karangalang mailibing sa libingan ng mga bayani ang isang diktador at human rights violator. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Naisa pinalna ng House Committee on Justice ang report sa investigasyon nito sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Narito ang report ni Nel Maribojo. The committee report number 14 has been submitted. This committee report is dated 18 October 2016. Pagkatapos ng dalawang executive session, inaprubahan na ng House Committee on Justice ang kanilang report sa resulta ng ginawang investigasyon sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Hindi muna inilabas ang detalye ng committee report hanggat hindi pa ito natatalakay sa plenaryo. Ayon kay House Committee Chairman Reynaldo Umali, kabilang sa kanilang ulat ang mga pangalan ng mga otoridad na may malaking pananagutan sa paglaganap ng illegal na droga sa pambansang kulungan. Finding na merong proliferation of drugs and drug trading. Tapos meron kaming findings on involvement and accountabilities of authorities that has supervision and management and control over the New Bilibid Prison. Bagamat nakalakip sa kanilang ulat ang mga personalidad na may pananagutan sa usapin, naninindigan ng komite na hindi sila magre-rekomenda ng prosekusyon at ipapaubayan na lamang nila ito sa Department of Justice. Tutol ang House Minority Group sa desisyon na ito ng komite. We feel it's not fair considering the seriousness of the case. Inaasahan bago mag-break ang Kongreso ngayong linggo ay tatalakayin ang detalye ng naturang committee report sa plenaryo.
Samantala, kaugnay pa rin ang naganap na investigasyon sa bilibid illegal drug trade, ipinakita ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang kopya ng sulat mula sa Board of Pardon and Parole kaugnay ng pending request ng 5 sa 12 tumestigo sa pagdinig na mabigyan ng pardon o executive clemency na posibleng umanong maging reward sa kanilang ginawang pagtestigo. Pwedeng gamitin kasi ito na reward sa kanila dahil nag-testify sila. Ang 5 inmate na ito ay sina Engelberto Durano, Nonilo Andaya, Jaime Patio, Jojo Baligad at Vicente C. Hindi naman naniniwala si Umali na ito ang dahilan ng kanilang pagtestigo. Nakapagsalita na sila, wala namang binigay sa kanilang ganon. So it's the Secretary of Justice's call and likewise the President's call. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ni Senator Laila De Lima na ipagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa umano'y mga kaso ng extrajudicial killings sa bansa upang makapagbigay ng testimonya ang iba pang testigo. May report si Joyce Balancho. Premature pa magiging konklusyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights kung tuluyan ang isasara ni Committee Chair Senator Richard Gordon ang pagdinig sa mga manay kaso na extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay Senator Laila De Lima, maaaring kausapin niya si Senator Gordon upang muling buksan ang pagdinig ng komite. Ang inihingi ko lang naman is a few more hearings. Siguro 3 to 4 hearings provided na pakinggan na nila yung mga CHR witnesses, and I can propose other witnesses, I can propose other resource persons. Ayon pa sa senadora, naging mabilis ang konklusyon na walang kinalaman ng Pangulo o ang gobyerno sa mga kaliwat ng pagpatay. Have we really evaluated and thoroughly scrutinized the written submissions from the PNP, like the spot reports, like the SOCO reports? Hindi pa naman So how can we have such a conclusion at this point that these killings are not state-sponsored? Samantala, sumasang-ayon naman si Committee Chair Senator Panfilo Lacson na wala pang matibay na ebidensya patungkol sa Davao Death Squad at sa maaaring pananagutan ni President Rodrigo Duterte sa mga umanay kaso ng extrajudicial killings. Aniya, maliban sa maraming inconsistency sa testimonya ni Edgar Matubato, wala ring ibang pruweba na magpapatunay sa kanya mga sinasabi. Gayunman, bukas si Senator Lacson ay pagpatuloy ang pagdinig kung may mga bagong testigo o ebidensya na ihaharap sa kanila. Sang-ayon din si Senator Lacson na kasuhan si Matubato ng perjury, ngunit hindi murder. Samantala, hindi naman kumbinsido si Committee Chair Senator Richard Gordon na buksan muli ang pagdinig ng Senado. Open shot, we cannot go on the proclivities of certain people. Sila nagsimula nito, natanggal nga sila because they are so immersed in the idea that they are the only ones correct. Kaya nga pinalitan walang objectivity. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Umaabot na sa mahigit na 2 milyon ang naoplang tokhang ng Philippine National Police mula noong Hulyo. At mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Magandang tanghali sa iyo, Grace. While umabot na nga sa mahigit 2 milyon ang mga bahay na sinatok ng mga tauhan ng Philippine National Police bilang bahagi ng kanilang isinasagawang oplantokhang. Bunsod dito, mahigit 700,000 na ang sumuko. 54,000 dito ay mga drug pushers, habang nasa 692,000 naman ay mga drug users. Base rin sa pinakahuling datos ng pulisya, 1,670 na ang mga na-neutralize o napatay, habang 30,130 naman ang naaresto dahil pa rin sa illegal na droga. Samantala, 15 naman ang bilang ng mga napatay sa operasyon ay sinagawa ng PNP at AFP. 7 dito ay may kinalaban sa droga at 8 naman ay non-drug related. 36 naman ang sugatan sa magkaparehong operasyon, 24 ay drug related, habang 12 ang non-drug related. Waila. Maraming salamat sa Grace Casin mula sa Camp Crame. Kasalukuyang tinatalakay ng Commission on Appointments ang kumpirmasyon sa appointment ng ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. At mula naman sa Pasay City, may report si Joyce Balancho live. Go ahead, Joyce.
Magandang tanghali sa iyo, Waila. Humaharap nga ngayon sa Commission on Appointments si Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana at sinasagot niya ang mga tanong mula sa mga kongresista at mga senador na miyembro ng CA. Na matanong ni Senator Franklin Drilon ang dahilan kung bakit ipinag-utos ni President Rodrigo Duterte na tapusin na nga ang joint military exercises ng bansa at ng United States. Sinabi ni Secretary Lorenzana na ang naibigay na statement ng ganito ng Pangulo ay hindi na inkonsulta sa gabinete nito. Ayon sa kalihim, kung siya ang tatanungin ay irerekomenda niya na i-scale down lamang ang mga exercises ng mga militar kasama ang United States sa halip na tapusin ito. Sa pagtatanong ni Senator Lacson, sinabi niyang ito ay dahil lalabag tayo sa mga kasalukuyang treaty ng Pilipinas sa ibang bansa. Maliban dito, tinanong din ng kalihim sa status ng peace talks sa mga rebelding grupo matapos palayain na ng gobyerno ang karamihan sa mga high-ranking leaders at ang posibleng pagbili ng bansa ng military equipment sa China. Ito ang ikalawang pagkakataon na humarap si Lorenzana sa Commission on Appointments at sinabi niya sa kanyang paunampati na umaasa siyang ikokonsidera na ng CA ang kanyang nominasyon. Maliban sa kanya ay humarap na rin sa CA si Executive Secretary Salvador Medialdea. Dahil walang nagtanong at walang tumutol, ay nirekomendara agad ng CA ang confirmation ni Medialdea sa plenaryong mamaya. Maliban sa kanya, Waila ay inaproba na rin ng Commission on Appointments ang confirmation ng 4 na ambassador na sina Ambassador to Qatar Alan Timbayan, Ambassador to the Spain Philip Lewillier, Ambassador to the Great Britain and Northern Ireland Antonio Lagdameo, at ang Ambassador to Malaysia na si Charles Jose na dating Assistant Secretary na Department of Foreign Affairs. Waila? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho. Samantala, mahigit 130 milyong pisong halaga ng tulong ang pinagkaloob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisda sa Calabarzon Region. Narito ang report ni Vincent Octavio. Isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga kababayan natin sa Region 4A ang pangingisda. Kaya kasabay ng ika-53 taong pagdiriwang ng Linggo ng Pangisdaan, nagkaloob ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga bangkang magagamit ng mga mangingisda sa rehiyon. 190 mangingisda ang tumanggap ng fiberglass fishing boats na nagkakahalaga ng 80,000 bawat isa. Malaking tulong ito lalo na sa walang sariling bangka tulad na lamang ni Mang Vicente Estudelas. Katulad ko nga po, wala naman po akong nagagamit na bangka kundi nanghihiram lang. Ngayon may sarili na ako. Malaking bagay sa akin. Mapabilis yung paghahanap buhay. Bukod sa mga bangka, namahagi rin ang BFAR ng iba pang gamit ng pangingisda tulad ng lambat at tamsi. Tutulungan din ito ang mga mangingisda na magkaroon ng iba pang pagkakakitaan kapag close fishing season. So dapat meron silang ibang ginagawa na for the meantime, na wala pa silang ibang hindi pa nakakagawa ng konkretong pagkakakunan ng hanap buhay, bibigyan namin sila ng allowance sa 300 pesos. Mayroon ding ibinigay na pondo para sa mga itatayong landing fish center sa bawat lalawigan. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 130 milyong piso ang ipinamahagi ng kagawaran sa Calabarzon Region. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. May tsansa na umiral ang La Nina phenomenon sa mga susunod na buwan sakaling lumamig ang karagatan sa Eastern at Central Pacific. Narito ang report ni Ray Pelayo. Asahan na ang mas maraming ulan sa mga susunod na buwan. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasa 70% na ang posibilidad na umiral ang La Nina at sa mga susunod na buwan hanggang sa first quarter ng 2017 ay mararamdaman sa bansa ang epekto nito. Nagkakaroon ng La Nina kapag mas malamig sa normal ang karagatan sa Eastern at Central Equatorial Pacific. Mas mainit naman sa Western Pacific na kinaroroonan ng Pilipinas, kaya't mas malaki ang posibilidad ng pag-ulan. Isa sa mga indikasyon ng pag-iral ng La Nina ay ang pagkakaroon ng malalakas na bagyo. Sa loob ng 2 linggo ay patuloy ang gagawing obserbasyon ng PAGASA bago ideklara kung umiiral na ang La Nina o hindi. Since naandito tayo sa tinatawag na borderline La Nina, still yung mga La Nina-like impacts, yun yung posible nating maranasan sa ngayon. Sa ngayon ay may mga lugar na nakararanas na ng maraming ulan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Noong Hunyo at Hulyo naman ay nasa 4 na milyong piso ang iniwang pinsala sa mais at palay sa Isabela dahil sa kakulangan ng ulan.
Opo, so actually yung impact doon, yun pa rin yung naging epekto yung during sa crop stage nung corn during that time na meron pa silang impact na El Nino. Nasa 3 hanggang 5 bagyo pa ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility kasama na ang bagyong Lawin. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula kay Frima Salonga Gloria. Maya Paugto, Frima. Dakala salamat Flor at Maya Paugto ka rin kay katamong kasambahay. Iniing kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Makasadyalang suporta den pengari ang ponding teachers king Cagayan de Oro City agawan ing drug testing karing eskwela ang munikala ning Department of Education. Ining report ng Weng Fernandez. Plano sa Department of Education nga magmugna og tinuig nga drug testing sa mga pampublikong tunghaan sa nasud. Kiniisip suporta sa illegal drug campaign sa panggamhanan ug aron usab tinud-anay na nga mahilayo ang mga learning institutions sa daotang epekto sa ginadiling droga. Nabahin usab ang panlantaw sa mga magtutudlo og mga ginikanan sa Cagayan de Oro bahin niini. Ang uban pabor sa mandatory drug testing, samtang ang uban usab uyon sa kabubuton nga pagpa-drug test. My answer would be very yes, provided that it will be voluntary. Kasi hindi mo naman yung iba na mapilit yung iba kasi karapatan nila yan. Kung maaari lang i-mandatory na yung mga parent at saka yung teacher ay mag-ano din sa drug test, nakatest para sila ma-screen natin na lahat ng ating mga proyekto sa gobyerno ay nasuportahan natin. Bisan tuod gisuportahan na sa mga ginikanan og magtutudlo ang maong lakang sa drug testing, lahi kuno ang istorya ang pagbayad niini. Depende na dyan sa DepEd kung siguro allocate nila yung financing project diyan sa pag-undergo ng drug test. Sa part nila, medyo mahirap na yon na sila pa yung mag-shoulder ng expenses. Kung may pagkakataon sana na ang department ng mag-shoulder, pwede rin. Weng Fernandez, UNTV Balita ug Tabang, Cagayan de Oro City. Isisulong ng ing Office of Civil Defense ing pamagbuo king contingency plan formulation para king human-induced incidents kalupanan ning pamamomba. Ining report ng Jeneline Gakit. Bisan Memorandum Circular Number 232 Series of 2016 nga gin-issuean Office of the Civil Defense, diri ila mga natural calamity nga disaster ang dapat pag-andamanhan kada rehiyon, kundi maginan mga human-induced hazard kapariho hanhatabo nga pamombahada bawaton Setyembre. Sumala ha OCD Region 8, labot la hagin bubuhat nga magkadordilain nga drill, kapariho ang earthquake and evacuation, plano na gihapon ng Eastern Visayas nga magkamay-adahin human-induced hazard drill ha mga cities, ports ngan airports. Ang goal natin dito ay i-cascade natin to at magamit. At ito ay maging tulay para maging safer yung ating mga communities. So yun din ang next challenge natin doon. How do we communicate? Aside from the fact that it is actually required of us by the national office. Dugang pahan OCD, obligado yan na ang kada rehiyon nga magsumiterhin contingency plan formulation. Para hasugad hini, makabug-usin usa nga National Disaster on Response Plan for Human-Induced Incidents nga magagamit para ha mga drill, seminar ngan workshop. Ito ay ipuput together, parang integrated siya to put a national flavor. Para hindi lang siya parang thesis, no? Parang academic reference, but it becomes something which is practical, something which is a reflection of the need. Utro liwat nga nagpapahinumduman OCD ha publiko nga magpabilin nga alerto ngan permi andam haanuman nga natural calamity o human caused hazards nga posible mahitabo. Jeneline Gakit, Notisya ngan Bulig, Tacloban City. At yan yung kekatamong balita ay bating miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ibalik kaya kayo Ken, Flor. Dakala salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod.
MMDA Black Wolves nais masungkit ang ikalawang sunod na panalo kontra sa Senate Defender sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup ngayong linggo. International artists Arnel Pineda at Fort Impact magkasama sa isang powerhouse concert sa bansa ngayong Oktubre. At sa ating serbisyong kasangbahay, teenager na mayroong very rare benign bone tumor na operahan na sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center. Hangad ng MMDA Black Wolves na may talay kalawang sunod na panalo kontra sa Senate Defender sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Pagkatapos ng tatlong laban, nakapagtala na rin ng unang panalo ang MMDA Black Wolves ngayong Season 5. Determinado ang MMDA na masundan ito sa kanilang nalalapit na sagupaan ng Senate Defenders sa darating na linggo, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Nasa ika-4 na pwesto ngayon sa Group A ang MMDA na may 1-2 win-loss record. Kinakailangang maipanalo ng Black Wolves ang dalawa pa nilang nalalabing laban upang makaabante sa second round elimination sa darating na Disyembre. I will never say die. Agad hindi natapos ang fourth quarter, may pag-asa bilog ang bola. Sasandig ang Black Wolves sa tandem ni Jeffrey Sanders at Cyril Santiago at sa dating professional basketball player na si Janedel Cardel. Ngunit ayon sa MMDA, mahalaga ring maipagpatuloy ng kanilang local players ang magandang teamwork na ipinakita sa huling laban. Magpa-practice muna kami and then scout ko muna yung game ng Senate. Teamwork pa rin. Walang pa rin kami. Nung huli na lang gumana. Dahil yung mga locals, trabaho talaga mabuti. Noong nakaraang linggo, tinalo ng Black Wolves ang Ombudsman Grapbusters sa score na 92-82. Ito'y sa pangunguna na itinanghal na Best Player of the Game na si Peter John Villanueva na kumamada ng 37 points, 6 rito'y mula sa 3-point area, 2 assist at 3 steals. Nakuha ng MMDA Black Wolves ang 3rd place noong nakaraang season. Sumunod lamang sa PNP Responders at defending champion AFP Gamble-Years. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Armed forces deployed in Iraq have secured some 20 villages on the outskirts of Mosul city in the first 24 hours of an operation to retake Islamic State's last major stronghold in Iraq. More than 5,000 U.S. soldiers were deployed in Iraq, along with troops from France, Britain, Canada, and other Western nations. Despite fears of a mass exodus from people from the city, the troops had not seen any residents fleeing. More than 1 million people still live in Mosul, and the International Organization for Migration fears that the Islamic State may use tens of thousands of residents as human shields to hold onto their last city stronghold in Iraq. Meanwhile, students take to the streets of Rio to demand an end to an austerity drive in Brazil that would curb public spending. Carlos Miranda reports. Centenas de estudantes tomaram as ruas do Rio de Janeiro na segunda-feira para protestar contra uma reforma constitucional, o que reduziria os gastos públicos em meio a dificuldades econômicas. A reforma, conhecida como PEC 241, está na Casa de Representantes para voto e aprovaria gastos com o CAPES. Os críticos do movimento sustentam que a educação e a saúde serão os mais atingidos sob o movimento. Se a gente tira o Temer, a gente anula essa PEC tranquilamente. Os protestos vêm como o Brasil pretende sair da sua pior recessão no registro e para controlar um déficit fiscal de mais de 10% do produto interno bruto. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil.
And in other news, Mexican families in Tijuana meet families in San Diego through a steel wall at the weekend after being deported and separated. Beverly Saison has the news. It was an emotional day for dozens of deported and separated families on the Tijuana-San Diego border on Sunday. Every Sunday, families in Tijuana come to this park, known as the Park of Friendship, to see and touch their loved ones through a thick steel wall. It is the only place along the entire border where meetings between those each of the neighboring countries are allowed, under the ever-watchful eye of the U.S. Border Patrol. Many of those who come here are living in the U.S. side without documents. Ya es una ventaja poderla mirar aquí. Y a mis nietos también, a los que tengo adentro. Activist Roberto Vivar, founder of Dreamers Moms, said hate and division is destroying the United States. Vivar also expressed concern over Republican presidential nominee Donald Trump, who has repeatedly attacked Mexico during his presidential campaign. La problemática con Trump que vemos es que es una persona, es un candidato que nada más está creando odio y más odio y violencia ante la gente. No nada más mexicanos, sino gente de color, musulmán, cualquier tipo de personas, sin importar religión, cultura, país, está creando mucha violencia. Since launching his White House bid in June last year, Trump has vowed to seal off the country behind a border wall. He says Mexico will pay for towards its migrants as rapists and drug pushers and threaten to expel millions of them, as well as saying he will revise or tear up trade deals with Mexico if he wins office in November. Complicating the immigration issue further, some 4.4 million undocumented migrants in the U.S. are parents of American citizens and legal permanent residents without the threat of deportation. Beverly Saison, UNTV News and Rescue, San Diego. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Pio, and to our correspondents around the globe. Isang teenager na mayroong eosinophilic granuloma o benign bone tumor ang matagumpay na naoperahan sa tulong ng serbisyong kasangbahay at De Los Santos Medical Center. Narito ang report ni June Soriao. Noong Agosto, lumapit si Aling Rosalie Baracael sa programang Serbisyong Kasangbahay upang idulog ang problema ng 15 anyos na anak na si Joshua. Buwan ng Hunyo ng unang makapa ni Joshua ang bukol sa ulo at patuloy itong lumalaki sa mga nakalipas na araw. Anong problema natin, Rosalie? Yung pong anak ko may bukol po kasi sa kanang ulo, tita. Yung lahat ng kung ano yung meron kayo, dalhin na lang din ninyo, no? At i-assist din kayo ng ating mga kasama para ma-assess kung ano ba talaga yung dahilan ng bukol na yun. Kasi baka mamaya kailangan bang tanggalin, kailangan bang operahin. Agad naman itong inilapit ng programa sa De Los Santos Medical Center. Ayon kay Dr. Emmanuel Pama, isang neurosurgeon, si Joshua ay mayroong eosinophilic granuloma o isang very rare benign bone tumor at kailangang isailalim sa surgical procedure na temporal craniotomy. This is eosinophilic granuloma. No? Ang ginagawa namin dito is, kumbaga, debridement, ibig sabihin lilinisan namin yung buo, yung lugar around this area kasi dyan sila nanggagaling. Base dito sa nakikita natin, mukha namang hindi involve yung buto. Okay? Pero during surgery, doon namin nakikita and true enough, tumigil yung infection o yung problema doon sa balot ng utak. So, ibig sabihin, hindi naman maapektuhan yung utak. Sa kasalukuyan ay hindi pa matukoy ng mga eksperto ang root cause ng eosinophilic granuloma. Samantala, lubos namang nagpapasalamat si Aling Rosalie sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center dahil matagumpay na naoperahan ang kanyang anak. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa mga doktor na umasikaso para ma-opera po siya. Maraming salamat po sa Diyos at sa mga taong may mamabuting puso na walang sawang tumutulong sa mga katulad po naming kapuspalad. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos
Dahil po nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagpa-opera sa pamamagitan ni Kuya Daniel Rason at ng kanyang programa na Serbisyo Kasangbahay. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Dalawa sa internationally acclaimed Filipino performers ang magsasama-sama sa isang konsyerto ngayong Oktubre. Naritong report ni Ajes Carrion. Abalaman sa kanilang schedule abroad ang dalawa sa kinikilalang world-class performers na sina Journey frontman Arnel Pineda at X Factor UK finalist Fort Impact. Naglaan sila ng araw upang magsama sa isang benefit concert sa Parañaque City. Sinamantala muna ni Arnel ang kanyang bakasyon bilang bokalista ng Journey upang gumawa ng mga proyekto sa Pilipinas. Tour with the band again next year. It's been going strong for the past 9 years. It will be my 10th year with the band. So yeah. Pagkatapos ng naturang concert, magre-recording naman ang Cercado Sisters para sa kanilang debut album bilang Fort Impact. Title pa lang po talagang lahat ng mga artists na naka-line up, powerhouse talaga yung in terms of vocal, performances. So, ma-expect po nila sa group namin is of course yung impact talaga ng performances. Sing and dance, yes, harmonies. Isa sa abangang bilang sa Powerhouse Concert ay ang collaboration ng mga naturang performer. I'm very grateful na marami pa rin nakakaisip na isama ako sa mga project nila. So this is such a great blessing. At the same time, marami ako matututunan sa mga makakasama ko na mga bata. Makakasama rin sa naturang concert ang dalawang nakalista sa Wishclusive Millionaires Club ng Wish 1075 dahil sa kanilang million views na sina Michael Pangilinan at Morissette. Ipinakikilala naman ng producer nito na Lucky 7 Koi Production ang baguang singers na sina Mayumi at grupong Toms. Isa sa media partner ng Powerhouse Concert ay ang Wish 1075. Ajes Carrion, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali.